Magandang araw mga kaibigan. Viral video ngayon yung sa ambulansya, yung may isang pulis na isasara na yung pintuan ng ambulansya sa likod, nandun pa si BP Sara. Kung hindi naagapan, maiipit si BP Sara. So, marami ngayon ang nananawagan, pinapa-identify yung pulis na yon. Si Bakin, yan ang panawagan ng mga netizens. Grabe. Vice President, binutuhan ng 32 million Pilipinos, tapos ganun lang ang mangyayari. Okay, pakinggan natin itong vlog na ito ni Showbiz Fanatics. Si Vice President Sara Duterte gamit ang backdoor ng ambulansya. Yun. Pulis na nahagip ng kamera, pinaghahanap na ng taong bayan. Nanawagan na ang maraming Pilipinong sibakin sa pwesto. Ang pulis na nahuli ka na tila babalagbagin ng pinto ng ambulansya ang Vice President na si Sara Duterte matapos silang kuyugin ng taong bayan dahil sa pagpipigil na makaalis ang ambulansya patungong St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Umani ng komisyon at nakakagigil na reaksyon ang tagpong ito kung saan tila kahit na maraming tao ang pumipigil sa mga pulis na pilit pinakikialaman kahit ang medical procedure na wala naman na silang kinalaman. Nag-viral sa social media ang tagpong ito kung saan hindi nagpatinag ang maraming taong nasa likod ng Vice Presidente, maging Vice President na si Sara Duterte na kahit tila wala pang pahinga, pinanatan ang mga bastos ng kapulisan. Marami sa kanila ang tila hindi makapaniwalang ganito na kademonyo ang mga pulis na tila sumusunod sa mga utos ng mga bangag sa gobyerno. Dahil dito, isang netizen ang talagang hindi nakapagpigil at diretsang nilantad sa publiko ang tunay na panawagan kung saan intensyon man raw o hindi. Sinubukan ng nasabing pulis na saktan ng Vice Presidente sa pamamagitan ng pagsasara nito ng backdoor ng ambulansya. Ayon sa kanya naging public post, dapat lang tanggalin sa serbisyo yung gagong pulis na yan. Biruin mo, napakabastos, walang galang, ang tigas ng pagmumuka. Akala niya ata walang nakapag-video sa kanya. Huling-huli siya sa kabastusan niya. Alam niyang nandoon si VP, bigla niyang akmang ibabalagbag ang pinto ng ambulansya? Kundi ba naman adik ang gagong pulis? Walang kasing bastos. Nung una, pinalagpas siya ni Inday nung subukan niyang pigilan ang pagpasok ng death stretcher kung saan nakahiga si Atty. Lopez. Nagbibida-bida pa siya at akmang haharangin para hindi madala sa ospital yung pasyente. Tapos nung hindi siya nagtagumpay, si VP naman ang iipitin niya gamit ang backdoor ng ambulansya. Tarantado ka! Di pa kayo mawala? Dapat lang ikahiya siya ng mga kabaro niya. Anong silbi ng uniform niya kung sumusunod siya sa mga adik na tao? Wala! Nagsunog ka ng kilay para maging tagapagtanggol ng bayan tapos ikaw pa tong bastos na walang galang na iipitin ng pinto ang Vice Presidente. Bulok tong ahensya ng PNP, palibhasa na papaligiran ng mga bangag. May araw ka din, mga demonyo kayo, pagbabayaran nyo ang ginagawa nyong panggigipit sa matitinong tao. Mga tarantado. Unquote. Panoorin ang trending video online kung saan kinakalampag na ng maraming netizen at nananawagang sibakin sa pwesto ang pulis na tila sinubukang ibalagbag ang pinto ng ambulansya na muntik nang masaktan ang Vice President na si VP Sara. Panoorin ang trending video. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala nyo dito. Ibang driver po yun. Nako, sir. Hindi. Ibang driver po yun. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan?
Okay, so, ayan po, nakakalungkot po ang mga pangyayari. Mabuti na lang, age ng social media ngayon, kaya captured on camera, hulikam ang mga ganyang pangyayari at nalalaman natin ang mga pangyayari. Yun na lang yung nakaka-alarma, yung bigla nilang ilipat si Atty. Lopez sa correctional this oras ng gabi. Yan ang napakalaking katanungan. Bakit mo ililipat yung isang hindi naman siya kriminal? Ano lang, na contempt lang. So, House of Representatives ang nag-contempt, dapat dyan siya titira sa House of Representatives. Bakit mo dadalhin sa correctional? Diyan po ang simula ng lahat. Kaya dahil sa stress siguro, trauma, ayun, nag-collapse si Atty. Lopez, kaya dinala sa ospital. Kaya nung nadala na sa ospital, yan na, gulo na. Dahil instead na St. Luke's ang usapan, dinala sa medical center. So, ayun. I don't know ba ang pulis kung sinadya ba niya o natataranta na rin, isasara. Kung in fairness naman, ang mga pulis, kung minsan sumusunod lang din sila sa utos. But sa pagsunod ng mga utos sa kanilang mga superiors, ito na caught in camera, kaya nalalagay siya sa alanganin. Okay? So, ito, konting paliwanag lang kasi nagba-viral ngayon yung statement ni BP Sara na yung active threat. Yung sabi niya, kung mamamatay ako, may nakausap na kong tao na igurgur din yung 3. So, sineryoso yun. Nagpaliwanag si BP Sara. Mayroon condition, sabi niya, kung, ayun, dapat intindi nila na yung kung, if. So, kung hindi siya gagalawin, di walang mangyayari. Di ba ganun lang yun? So, ang pagkaintindi na ng palasyo, that is an active threat. Talagang buhay na nabanta sa buhay ng first couple kasama ang speaker. So, may banta ba sa buhay ni BP Sara? O yun ang sabi niya. Dahil merong gustong manggurgur sa kanya, pinangalanan niya. Kaya, nagsabi na siya, parang paunahan na lang kung may mangyayari sa akin. Kung magurgur ako, ito rin ang mangyayari. So, kung hindi siya gagalawin, edi wala. Di ba ganun lang yun? Abogada si BP Sara. Hindi naman siya basta-basta magbitiw ng salita na ikakasama niya kasi alam niya kung ano yung sinasabi niya. So, ito po, may nagpadala sa akin kanina ng video, galing na sa Amerika. Sabi niya, sir, shoutout pala si Randy. Ito na. Kumakalat na dito sa Amerika yung ganong statement ni BP Sara. Sana ikalat din kung anong pinaggagawa nila. Alam niyo na, ano yung pinaggagawa. Anyway, labanan na ito ng battle of public opinion, battle of propaganda, siraan to the max. But isa lang masasabi ko, you cannot put a good man or woman down. Gawin na nila ang lahat, siraan ng mga Duterte. But yung 6 years na panunungkulan ni Tatay Digong, I believe marami pa ring Pilipino na naniniwala kung ano ang kabutihan na idulot ng mga Duterte. Hindi man perpekto ang kanyang administrasyon, may mga kakulangan. But overall, mas marami yung naiambag niyang kabutihan at ang taong bayan hindi madaling makalimot. One of the best president, if not the best president we ever had, PRRD. At ito, pilit nilang sisirain,
Sige, bahala ang taong bayang maghusga pagdating ng panahon.